Tayo, ito Samsung model 40 inches. Okay. So problema nito ay sabi ng may-ari, walang picture. Testing natin. Saksak lang natin to. Okay. So may ilaw siya doon. Bumukas yung unit, ano? Pero mapapansin mo, mayroon siyang backlight pero wala siyang display. So yan yung problema nito. So akala ng may-ari nito ay pundi yung ilaw. Hindi niya alam na buo yung ilaw. Wala pala talaga siyang picture dahil may problema yung ating pinaka LCD. Okay, buksan natin. Ito na, nabuksan na natin yung unit. Bali ito yung kanyang power supply. Tapos, ito naman yung kanyang mainboard. At mayroon siyang T-con. So, ganito yung ginamit na T-con. Ito na, bali sinaksak natin. Gagawin natin ay magsusukat tayo ng supply dito sa ating T-con dahil yung issue nito ay walang display. Okay, check natin kung may supply. So mayroon tayong 12 dito. 12 volts input dito sa kanyang fuse. May nakasulat dito. Ito sa side do. So may nakasulat diyan BGL. Tapos BGH. Yan. So pag sinukat natin ay walang supply, oh. 0 siya. Yung BGL natin wala rin. Yan, no? Wala din yung supply or wala din siyang DC-DC, ano? Okay, bunutin ulit natin. Yan, bunot natin. Tap natin ribbon, isang side. Tanggalin lang natin isang ribbon, isang side muna. Tapos testing ulit natin. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng BGL or BGH. Okay, so mayroon na. May BGL siya dito, ano? So yung BGH natin, tingnan natin kung mayroon. So mayroon din, no? Ibig sabihin, pag nakakabit yung ribbon na ito, nagpo-protect yung kanyang DC to DC. Nawawala yung supply ng kanyang DC to DC. Check natin ngayon kung mayroon siyang display. Yung kalahati ng screen natin. Kung mayroon. So mayroon na. Okay, mayroon siyang display sa isang side niya. Okay. So try natin ito. Titingnan natin kung makuha sa tape method yung problema nito. Kung yun lang ba talaga ang issue nito. Pero bago yan, ay check muna natin lahat mga SMD cap dito. Yung mga kapasitor na SMD, check natin yon. Titingnan natin kung walang short. Minsan kasi short yon kaya nagpo-protect yung ating DC to DC. Okay, bunutin muna natin to. Pag nag-check kayo ng mga SMD na kapasitor, kung ang tester nyo ay mayroong buzzer, mas maganda, no? Pero kung wala, monitor nyo lang kung ilang ohms yung tinitest nyo. Ito may buzzer kasi ito. Yan. So dito, pag damage yung circuit or short yung circuit natin ay kusa siyang tutunog. Okay. So check natin to, mga SMD lang dito. Mayroon tayo na basa kaagad, oh, 29, no? No? Ito. Oh, mayroon din 29. Ito. Wala. Ito. Mayroon din. So ito, pag tinapatan natin ng tester, nagbabasa, no? Yun, oh, babasar siya. Ito. Ito, wala. Itong isa. Meron 29 din. Meron pa isa dito. Malabo. Yan. Oh, basar din ito. Check natin sa kabila sa may good na side. Titingnan natin kung nagbabasar din yung kapasitor dito. So mapapansin mo rito, wala, ano? Hindi siya nagbabasar. Ito, hindi rin. Yan, hindi rin. Ito, hindi rin. Yan.
Okay, so ibig sabihin yan, may problema talaga yung kabilang side natin. Maaring short yung capacitor dito. Kaya nagpo-protect yung DC to DC natin. So linisin muna natin bago natin hanapin yung capacitor na salarin. Okay, so para mapabilis yung gawa natin ay gagamit tayo ng short killer. So hindi natin alam kung ilang volts yung circuit na leak, kaya ang gagamitin natin ay 1.8 muna, 1.8 volts. Tapos check natin kung anong ang resistance nito or anong ang ampere nito pag i-short natin. So lahat dito ay short, ito short din yan, itong sa dulo, tapos ito lahat ng nasa dulo ay short, may leak yung circuit natin. So dito, kahit dito tayo mag-inject, titingnan natin kung ilang ampere yung nare-reading ng ating short killer. Yun, no? Kita nyo ba? Yun, 47 to 51. 0.47 ampere. So magwa 1 ampere. Dahil 1.8 lang yung ginamit natin, mababa lang yung ampere na lalabas dyan. So gagawin natin dyan, magsusundot tayo dito, tapos tatouch natin yung mga pyesa kung saan yung umiinit. Yan kasi yung 1.8 volts na yan, pag umiinit yung pyesa na yan, mababa lang yan kasi nasa 0.5 ampere lang siya, no? 0.47 ampere. So pag kinapa mo yung pyesa na nilagyan mo ng inject, tapos nagkapa ka ng pyesa niyan, mararamdaman mo dyan yung medyo maaligamgam yung pyesa or uminit siya ng kaunti, pero hindi siya nakakapasok. Huwag lang yung mataas yung pang short nyo, tapos kakapain nyo yung pyesa, tapos magi-inject kayo. Huwag ganon, kasi pag uminit yon, pag nagkaroon na ng supply yung circuit na short, iinit yung pyesa, pwede kayong mapasok nun. Kaya ingat-ingat din kayo. Kagaya nito, itatouch lang natin yung saan banda yung iinit, tapos malalaman natin kung saan tayo magbabaklas ng pyesa. Okay? Yan, kagaya nyan. Kita pa. Okay na yan. So gagawin natin, mag-i-inject tayo dito, tapos kakapain natin yung pyesa kung saan umiinit. Yan. Okay. Normal, hindi siya umiinit dito. Parang ito yata ang babara natin. Yun, ito yung umiinit. Ayan, tatanggalin natin ngayon yan. So mababa lang yung ampere volts na ginamit natin para safe yung ating circuit. So try natin itong i-remove. Tapos titingnan natin kung magbabasag pa yung ating circuit. Check natin kung magbabasar pa. Yun, no? Wala na, no? So hindi na siya nagbabasar. Okay na. Normal na. Yun. So ito lang ang may problema, isa lang. So kung gusto nyong palitan yan, maghahanap lang kayo ng kasing laki din yan. Ito kasi yung sira. Kung gusto nyo siyang palitan, maghahanap lang kayo ng kasing ganyan din kalaki. Tapos sukatan nyo kung mayroon kayong panukat ng microfarad niya, no? Kung ilang UF yung value nito. Okay? Kung may tester kayo na makakadetect ng UF niya, pwede rin. Pero kung wala, hahanap lang kayo ng kamukha niyan, kasing laki niya, tapos pwede nyo na siyang ipalit. Okay, yan lang yung ginagawa natin dito. Okay, pwede rin hindi mo na siya palitan, pwede rin.
pong ayuda. Okay, so napalitan na natin. Check natin ngayon. Yun o, hindi na siya nagpa-butter. Okay. So testing natin, titingnan natin kung gagana na ito. So pag ganitong mga sira, yung short SMD, pag natanggal nyo yung mga short na yan, halos wala kang alalahanin dyan na magkaroon ng back job pag mga ganitong problema. Kasi sure ball yan, basta napalitan mo or hindi mo rin napalitan, okay lang kasi maliliit na naman ang value. Pero kung may pamalit ka, mas maganda palitan mo na. Kasi marami naman tayo mahanap na mga ganyang pyesa, maliliit na yan. Marami tayong mahahanap dyan. Sa mga Ticon board, sa mga top board na sira, sa mga board na sira, makakakuha ka ng same size, same color, at check mo rin kung ilang UF para sure ball, ano? So yung bolts niyan, medyo adjust lang ng bolts kasi hindi mo naman malalaman kung ilang volts yung supply niyan dahil sa walang nakasulat, ano, kung gaano kalaki yung SMD capacitor. So kadalasan binabasihan lang dyan yung UF talaga niya. Mas maganda same size na lang saka same color para sure. Okay, so gagawin natin ay ibabalik natin dito. Balik natin yung ribbon na ito. Okay pa, malinis pa, oh. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So akala ka talaga natin kanina ay ano siya, no, tape method. Nung na-trouble natin, ang problema pala niya ay short yung SMD niya. Okay. Check ngayon natin kung may supply tayo makuha. Dito may BGH dito kanina, yung tinutusok natin dito. So mayroon na tayong nakakuhang BGH, ano. Tapos yung BGL niya dito, mayroon din, no. Okay na yan. Yan, okay na. So nagnormal na siya. Tingnan natin kung may display. Ayun, buo na, oh. Then bali pa final test na natin ito. Titingnan natin kung dito na lang tayo magsaksak sa extension. Okay. Yan, may ilaw na siya doon. Yan, nag-response na yung yun, no, naka-HDMI 1 siya. Okay. So mapapansin nyo, meron na siyang display, ano. Yun, no. Yan, lumabas na yung display niya, no signal. Okay. Yan. So okay na yung unit natin. Okay. So itong side na to ang good. Tapos itong side na to ang nagkaroon ng short yung SMD cap. So nung pinalitan natin yon ay nagnormal na yung unit natin. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So bali ito yung pyesa na yon. Okay, kukunin natin yung value ng capacitor ng short nya. 40 ohms na. Okay.